This is Unifor Lucero. Welcome to my channel. Ngayon guys, isi-share ko sa inyo yung about sa Deuterium beneficiary. So, paano ba tayo maging isa sa beneficiary at kanina tayo pwedeng lumapit? So, bago ang lahat guys, papaliwanag ko muna sa inyo kung ano yung Deuterium. Ang Deuterium ay heavy water. Wala itong oxygen. Kasi yung iniinom natin na water, H2O, meron niyang dalawang bahagi ng hydrogen and isang bahagi ng oxygen. So, ang tanong, naiinom din ba itong Deuterium? Oo guys, naiinom ang Deuterium. Iwala ba kayo guys na ito ang isa sa makapagpapayaman ng bansang Pilipinas? Sa mga hindi naniniwala, okay lang. Pero, sasabihin ko sa inyo guys, meron tayong malaking deposito ng Deuterium dito sa bansa natin. So, yung mga pagpayaman sa bansang Pilipinas, nakasaad nga sa Bible, sa Matthew 6, verse 33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." At sa Isaiah 60, verse 5, "Ang kayamanan ng mga bansa ay darating. Kung magkagayon, ikaw ay makakakita at maliliwanagan ka, at ang iyong puso ay titibok at lalaki, sapagkat ang kasaganaan ng dagat ay mababalik sa iyo." So, di ba napakaganda ng verse, guys? So, ito yung pinangako ng Diyos na para sa bansang Pilipinas, para sa ating mga Pilipino, ang Deuterium. Magtatanong kayo kung bakit meron tayong malaking deposito ng Deuterium. Actually guys, hindi naman talaga yan dito sa Pilipinas biglang lumitaw, kundi galing yan sa bansang Puerto Rico. Latin word yung Puerto, Spanish word yata. Ang Puerto means pintuan, Rico means riches, so pintuan ng kayamanan. So, di ba? Doon nanggagaling ang Deuterium sa bansang yon. Hindi nila yun makukuha kasi nga heavy water at napakalalim, hindi nila talaga kayang kunin doon. So, galing sa Puerto Rico, dumaan yan ng Panama. So, ganun din, hindi makukuha sa Panama dahil nga sobrang lalim at patuloy lang dumadaloy. Galing Panama, Mexico, hindi rin nila makuha sa Mexico. Sa US, hindi rin makukuha kahit, di ba, napakayaman na ng bansang US. So, hindi nila makukuha yun doon. Sa bansang Canada, meron daw, meron daw nakukuha doon, pero hindi nila kayang mag-export. So, parang kasya lang para sa kanila, sapat lang para sa kanila yung nakukuha nila. So, hindi rin nila makukuha lahat-lahat yung Deuterium na nanggagaling sa Puerto Rico. So, ngayon mula Canada, dumaan din yan sa Alaska. Ganon din, no? Hindi makukuha sa Alaska. Sa Russia, sa Japan. Sa Japan din, hindi makukuha. Galing Japan, napupunta ang Deuterium sa Marianas Trench. Sa buong mundo, Philippine Deep Trench ang pinakamalalim. Kahit isi-search natin yan sa Google, yun yung pinakamalalim. At doon sa Surigao, matagpuan yung malaking deposito ng Deuterium. Gaano ba karami ang nai-deposit na Deuterium sa Philippine Deep Trench? So, ang naiipon na Deuterium doon ay 85 million barrels a day. So, every 24 hours, may nahuhulog doon na Deuterium or may naiipon doon na Deuterium sa Philippine Deep Trench. So, everyday nagdadagdag yun. So, bakit ganun 85 million barrels a day? Kasi merong 868 miles long, 53 miles width, and 3 miles depth. So, may 3 miles ang lalim doon sa trench na yun. So, ano ba yung sinasabi nilang trench? Sa Bisaya kasi, kantil yun eh. Oy, sabi nga, huwag kayong maligo dyan dahil kantilada yung lugar na yan. Hindi ko lang alam sa Tagalog kung kantilada. Basta sa Bisaya, kantil yun. Parang, alam mo yun, dagat, tapos akala mo mababaw lang. Pero, pagdating mo dun sa unahan, parang bigla na lang malalim. So, yun yung tinatawag na kantil. So, yun yung trench. Naiipon doon yung Deuterium sa trench na yun. So, di ba? Kasi, ang mundo, ang araw, hindi naman umiikot yun sa mundo, kundi yung mundo ang umiikot sa araw. Kaya nga merong sunrise and merong sunset. At merong high tide and low tide. Kaya ganon. Kapag high tide,
85 million barrels yung pumapasok doon sa deep trench, di ba? Kapag low tide naman, ang bumabalik lang ay yung tubig alat or yung dagat lang. Pero yung deuterium na iiwan doon. So, kaya 85 million barrels a day, di ba? Nandoon lang yun, na, kumbaga natatrap doon kasi malalim, may kantil eh. So, hindi yun lalabas. Merong isang engineer na nakadiscover doon sa Surigao, si Engineer Cesar Escosa. So, siya yung nakadiscover ng deuterium doon. Kahit i-research nyo sa Google kung sino ba yan si Engineer Escosa. So, 1931 yun. Isa siyang Filipino scientist, yan si Cesar Escosa. Pero hindi niya nakuha ang deuterium. Parang bumalik na lang siya dito sa Manila, sa Makati. Parang ayun nawala na lang sa nawala na sa isip niya hanggang sa ayun, hindi na yung deuterium. So noong year 1987, sa panahon ni Cory Aquino, pumunta ang mga American investor para suriin or alamin kung gaano ba katotoo yung deuterium na nakita nila dito sa Surigao, sa Pilipinas. So nakapag-usap sila ng ating Pangulo noon at napagkasunduan nila yung hatian, 40-40-20. So 40 sa government of the Philippines, 40 sa American investor, and 20% sa salary, wages, repair, and maintenance. So, ganun yung hatian. So, bumalik ang mga American investors sa US para kumuha ng mga equipments. Para yun ang gagamitin nila sa Surigao para makuha nila yung deuterium doon. So, ayun na nga, dumating na yung mga investor. Dala na nila yung kanilang mga equipments para simulan na nilang itayo yung parang katulad sa Malampaya, sa May Palawan, oil rig. So, yun ang itatayo sana nila. Kaso lang, dahil sa malakas ang currency ng tubig doon, kumbaga, malakas yung agos, kumbaga, sulog kaayo ba? Malakas yung agos ng tubig doon, kaya hindi nila nakuha yung nangagupok or nangabali, nangasira yung kanilang kagamitan. So, hindi nila makukuha yung deuterium. So, ngayon, napagkasunduan na, gagamitan na lang ng submarine at binago yung hatian. Kasi di ba ang hatian nun 40 sa investor, 40 sa Philippine government, at 20 sa salary, wages, maintenance. Pero ang pag submarine yung gagamitin. So maliit na lang yung parte ng Pilipinas kasi siguro mahal yung mga gagamitin nun. So, maliit na lang yung parte ng Pilipinas. So, hindi pumayag yung ating former president. Kaya, umuwi na yung mga American investor, umuwi na sa US. Binalita nila doon na totoo nga na may malaking deposito ng deuterium ang bansang Pilipinas. At sabi nga doon sa YouTube, sa Google, pag i-search natin, ang Pilipinas ang pinakamayamang bansa sa buong mundo pagdating ng panahon. So, totoo guys, meron talagang deuterium sa Surigao. So, dumating yung time na, kasi hindi pa ang takdang panahon para makuha yun. Kaya siguro hindi kalooban ng Diyos na makuha yun. Dahil may right time kung kailan makukuha yung deuterium na yun. So, handa na ba kayo kung kailan makukuha? Ako, handa na. So, maging handa tayo dahil darating yan. At sana, hopefully, dadating yan. Makukuha ng bansang Pilipinas yan. Sabi pa nga nila napaka-imposible daw na makuha yung deuterium na yun dahil nga sa napakahirap daw talagang kunin bukod sa napakalalim, napakalakas pa ng currency, diba? So, malabo daw makuha yan. Kahit sabihin natin yayaman daw ang bansang Pilipinas dahil dyan, malabo din makuha. Pero, dahil nga kalooban ng Diyos na ibibigay yan sa atin, merong mga paraan. May mga paraan or may mga nangyayari na hindi natin inaasahan. Gawa yun ng kalikasan. So, yun yung nangyayari nung mga nakaraang taon. Naalala nyo ba na panay ang lindol sa Mindanao? Nung mga ilang years na nakalipas, hanggang ngayon nga, may lindol-lindol pa rin. So, sinabi ng founding chairman ng the Royal Alpha Trading Corporation na si Mahal na Haring Filimon Oriam Bonanza, sinabi niya na merong magaganap na malaking lindol
na magaganap. Lalo na sa lugar ng Bohol. So, yung Bohol ni Lindol yan. So, meron niya mga namatay na tao doon dahil nga medyo may kalakasan din yung Lindol. So, yung sinasabi, binalita yun sa buong, sa Mindanao or mga radio station na yun, nangyari malakas na Lindol. So, may posibilidad na ang 85 million barrels na naiipon sa Surigao, may posibilidad na dadaloy sa kung saan may madaloy yan dahil iba nagbitak-bitak, kumbaga nagliki-liki ang ilaw, so naging madaluyan na tao ang Binisaya na ako. So meron talagang madadaluyan kasi nagdiki-liki man, so dito nadaghan na magkanal, so pwede nang dumaloy ang mga deuterium doon. Umaapaw na kasi sobrang dami niya. So, umaapaw na. So, nung dumalo yun, so nakarating sa Samar, sa Leyte, tapos sa Nasipit, sa Cebu, sa Siquijor, sa Panglao, doon sa Bohol, pwede nang tayuan ng oil rig doon. So, di ba? Pwede nang tayuan ng oil rig doon, yung katulad ng sa Malampaya, yung sa Palawan, yung sinabi ko kanina. So, pwede nang tayuan doon. At doon sa Dapitan, ang pinakamalaking deposito ng deuterium. So, may pag-asa na makuha ang deuterium kasi pwede na siyang dahil, di ba, kumalat na dito sa Mindanao. So, marami ng paraan na makuha yung deuterium. Sana, hopefully, makuha ng bansang Pilipinas para magbago naman ang buhay natin at yayaman tayo. So, maniniwala ba kayo? So, kung maniniwala na talaga ako. So, ang tanong, kailan naman kaya makukuha yung deuterium na yan? Ang tagal-tagal na yan. Anong taon pa yan? Kailan kaya makukuha yan? So, guys, malapit nang makuha yan. Sabi ni mahal na Haring Filimon Oreambonanza na magsisimula yan ngayong year 2022. Magsimula ang pagkuha ng deuterium. Dahil ang fossil fuel na meron ang Saudi Arabia na ginagamit natin ngayon or ginagamit ng buong mundo ngayon, mauubos na. So, nagsisimot na lang yan sila. Year 2023 to 2024, mauubos na yung langis nila. So, ang deuterium na yung gagamitin natin balang araw. So, magsisimula na yan ngayong 2022, ang pagkuha ng deuterium. Kaya guys, mag-ready na tayo dahil malapit na talaga. Taka kayo, bakit mauubos na yung langis ng Middle East, ng taga-Middle East? Mauubos talaga yan guys kasi fossil fuel lang yan. So, bakit ba nagkaroon sila ng langis? Kasi yun sa panahon yan ni Noah, di ba? Sa panahon ni Noe, merong naganap na baha, malaking baha, lunok ba? So, yung panahon na yun, milyon na rin ang tao. Sobrang dami na rin ang tao na nakatira doon. So, di ba ang nakasakay lang sa arka ni Noe, konti lang, pares-pares ng bawat hayop at yung pamilya niya. So, lahat ng mga tao, ng mga puno, lahat ng mga kahayupan, nung bumaha doon sa Middle East or sa labas ng bansa, yun yung dahilan kung bakit nagkaroon ng fossil fuel. So, dahil yun sa mga katas ng mga nangamatay na tao, sa mga nangamatay na hayop, at mga puno, yun yung fossil fuel. Kaya nauubos yan kasi ang tagal, di ba? Tagal na natin ginagamit yan. So, ngayon, nagsisimot na lang sila, mauubos yan. Kaya pag makuha na natin yung deuterium sa Pilipinas, yan na yung, kumbaga Pilipinas na ang nag-iisang distributor sa buong mundo. So, di pa kayo niyan? Yayaman na tayo? Baka naman pagdating ng 2022, maniningil na kayo ha. Hindi pa, sisimulan pa lang yan eh. So baka sabihin nyo, saan na yung party namin na sinasabi nyo? Hindi pa, kasi sisimulan pa lang yan. Sisimulan pa lang gawin yung mga oil rig. So, pag nagawa na yan, so merong hati ang bawat Pilipino. So 25,000 per month ang hati ng bawat isa, no? 7 years old pataas.
may 25,000. So ngayon, kailangan maging isa kayo sa beneficiary. So paano ba? Kailangan mag-fill up kayo sa form. Nandoon yung nakasulat doon yung, ito may sample ako dito. Ito. So nakasulat dito yung apelyido, middle name, pangalan, address, contact number, birth date, edad, at signature nyo. So, kailangan tama yung detalye na ilalagay nyo at kompleto. Kasi darating ang panahon na may ibibigay sa inyo na certificate. At kapag matanggap nyo na yung certificate na yan, kailangan i-laminate nyo yan. May signature kayo at meron kayong picture. Mas maganda talaga i-laminate kasi hindi basta-basta masisira. Kasi pag nasira yan, wala ka nang ipapakita. So, paano mo maklaim yung ATM mo, di ba? Kasi magkakaroon niya ng ATM eh. Di ba nabanggit ko na merong initial na matatanggap 25,000 ang bawat isa every month? May matatanggap na 25,000 ang bawat isa. So, darating ang panahon na mabibigyan tayo ng ATM. So, kailangan ingatan natin ang ating certificate. At kailangan maipalaminate talaga kasi na dyan nakalagay yung pangalan mo at yung picture mo. So, kailangan mong ipalaminate yan para hindi masira. Kasi pag dumating yung time na bigayan na ng ATM, syempre tatawagin na tayo isa-isa. So, ngayon, pipila tayo dun. O, tatanungin, anong pangalan mo, ma'am? Uni Lucero po, sir. O, nasaan na yung certificate mo? Ay, sir, nawala po, sir. Hindi ko na nakita eh. Bakit hindi mo iningatan na importante yun? Sinabi pa lang una sa inyo na ingatan yan kasi yun ang gagamitin nyo para makuha nyo yung ATM nyo. So, nasaan na? Sir, wala talaga, di ko na mahanap. Ma'am, alis ka muna dyan, ma'am, kasi may kasunod. Yung kasunod na lang, ma'am. Kaya hanapin mo muna yung certificate mo. So, sir, anong pangalan mo? Yung kasunod. So, ganito, sasabihin yung pangalan. Well, ito na yung ATM mo. O, diba? Nandoon naka-deposit yung 25,000 initial deposit doon sa ATM na yun. So, ikaw na hindi nakatanggap, syempre, magbagulbul na ka. Nung wala ko tagay ATM, mo na. O, bakit? O. At sa yung mga hindi naniniwala, syempre, yun ang mas malakas mag-murmur ba? Mag-murmuring. May kusog kaayo na ngano wala ko na-appeal, ngano mo na. O asa man ka katong panahon na nagpa-permami. Di ba puro ka negative? Puro ka to si is to believe. Karon kay naa naman. To see na lang ka. Ay, to see and to believe na lang ka. Maniwala ka na lang at So, kaya ngayon pa lang, pag-isipan nyo ng mabuti kung kayo ba gustong maging isa sa Deuterium beneficiary or mag-iisip muna kayo hanggang 2022. Pero okay lang naman kahit kailan yung pag-isipan. Pwedeng sa 2022, pero ang tanong, may maglilista pa ba? Kasi hihinto na kami sa paglilista. Hindi kasi kami ngayon nakaano sa gobyerno, pero darating ang panahon na pag ibibigay na namin to sa government. So, ngayon, mga non-government ang namamalakad nito. So, ngayon, mag-isip-isip na kayo, magpalista kayo kasi, mag-fill up na kayo ng form kasi para din naman to sa ating lahat. Gusto nyo ba? Kami lang ang makatanggap, tapos kayo hindi. So, di ba? Kailangan lahat tayong Pilipino makatanggap ng kayamanan na bigay ng Diyos. So, ngayon, makakaganti na tayo sa taga-ibang bansa. Baka naman mamaltratuhin natin ha? Hindi pwede yun kasi magagalit ang Diyos nun. So, makakaganti na tayo naman ang mayayaman. So, may magsasabi, hindi na tayo, wala nang mangingisda, wala nang magsasaka. Syempre, meron pa din. May mangingisda, may magsasaka at mayroon pa rin magtitinda. Pero,
hindi na tayo yung mangingisda, hindi na tayo magsasaka. Siyempre, mayaman na tayo. So, mga taga-ibang bansa na yung trabahante natin dito, sila na yung katulong natin, sila na yung mag-aasikaso sa atin. Pero, hindi natin gagantihan na, di ba, nagalit si President Duterte sa mga ginawa ng mga employer doon sa ibang bansa, hindi pinapakain, hindi tinatrato ng maayos, nire-rape pa yung ibang babae. So, di ba? So, isa na ako dun sa hindi halos napakain sa ibang bansa. So, yun na nga, magiging mayaman na tayo barang araw. Ang gagawin na lang natin yun, mag-praise and worship sa Panginoon, mag kay God, susunod sa batas, gano'n. Kumbaga, hayahay na ang kapwa, hayahay na ang buhay natin. Pero, yun nga, dahil may ATM ka na, syempre, sino ba naman ayaw nun? Di ba, may hawak-hawak ka ng ATM. Bawat barangay merong ATM machine. Pwede kang mag-withdraw doon. So, pagtingin mo, syempre, may hawak ka ng ATM, pipila ka na doon. Ang haba naman ng pila na to. Mamaya na nga lang ako. Kasi ang haba eh. Nakalimutan mo. Next month ka na naman pipila or next month ka naman mag-withdraw. Paano kung yung initial na 25,000 per month, darating yung panahon na maibigay na yung 250,000 per month at sa isang buwan hindi ka naka-withdraw, pangalawang buwan hindi ka naka-withdraw, hanggang sa mag-1 milyon na yun. Diba? Sobrang ng dami nating pera. So yun guys, salamat sa Diyos at meron tayong deuterium na naipon dito sa Pilipinas at talagang bigay yun ng Diyos. So, ngayon, ang gagawin nyo, kung saang lugar kayo, sabihin nyo lang sa akin, mag-comment kayo dyan, or i-PM nyo ako dahil gagawa ako ng mga GC. Katulad nung sa, itong mga form na to, galing to sa Caloocan. Sa Phase 9, Caloocan, North Caloocan yata. So, ngayon, nasa GC sila, nilalagay nila yung mga details nila at sinusulat. Pero meron akong nakausap dun kung pwedeng siya na lang ang sumulat para doon na lang sa kanila, ibalik lang sa akin yung form. So, yun ang ginawa, kaya nandito sa akin. So, kung halimbawa, taga-Taguig ka, sabihin mo lang sa akin, ma'am, taga-Taguig ako. So, i-add kita sa GC ng mga taga-Taguig. Doon ko kukunin yung mga pangalan nyo, mga membro ng pamilya nyo, or basta 7 years old pataas. So, gano'n na lang muna kasi hindi kami makapag-orient. Actually, hindi naman talaga ako yung nag-orient. May mag-orient na yung, kumbaga, mas sanay magsalita ako kasi bulol na. Bisaya talaga. Tsaka, mahihain. Nahiya nga ako, camera lang to, nahiya nga ako. So, yun, hindi kami makapag-orient kasi nga dahil sa pandemya. So, ganito na lang yung gagawin namin ngayon. Gagawa na lang kami ng paraan paano kami makapag-perma sa inyo. So, yun lang guys. Panoorin nyo na lang yung idudugtong ko dito. At sana maisip nyo na maging isa sa beneficiary. Kasi naalala nyo pala, nakalimutan ko, naalala nyo yung sa 4-piece. Ang daming nagre-reklamo kasi bakit hindi sila nasali. Kasi daw, nabalitaan ko lang, or binalita lang din sa akin, na nung panahon pala na yun, may mga naglilista, sila kung sinong magpapalista. Pero yung iba hindi naniniwala kasi nga, kurakot ang gobyerno, magbibigay pa ba? Siyempre, meron talagang mga hindi maniniwala. So, ngayon, nung nagbigayan na ng mga ATM, yun na nga, yung hindi naniniwala, sila pa yung malakas magreklamo. So, ayun, ngayon, pahirapan kung sino na lang pwedeng maisama sa 4-piece, pahirapan. So, ganito din yun. Hihinto kami sa paglilista at kung 2022 pa kayo magpalista, sana meron pang manglilista or sana may isama pa tayo. So, may hangganan kasi yung paglilista. Kaya, panoorin nyo na lang yung next video para maintindihan nyo kung ano yung mga sinasabi ko. Kasi, pag ako yung mga ina-explain ko, kunti lang, hindi detailed. Kumbaga, may kulang. So, yun na lang para mabilis. Maunawaan yung mga sinasabi ko. Yun na lang yung mai-share ko sa inyo. Salamat at salamat sa panonood. Amidst tribulations,
rises and uncertainties, there is hope. The promising future of the Philippines. Philippines is the chosen nation of God. Matthew chapter 6 verse 33. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Revelation chapter 21 verse 6. At sinabi niya sa akin, nagawa na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. The water of life, Deuterium. The water we drink is composed of 2 hydrogen and 1 oxygen, H2O. Extracting oxygen from water, the remaining is deuterium, heavy water. Characteristic of deuterium: colorless, odorless, tasteless, non-toxic, non-pollutant. Isaiah chapter 60 verse 5. Kung magkagayon, ikaw ay makakakita at maliliwanagan ka, at ang iyong puso ay titibok at lalaki, sapagkat ang kasaganaan ng dagat ay mababalik sa iyo, ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo. Flow of deuterium. Deuterium flow from Puerto Rico. Puerto means door and Rico means riches. From Puerto Rico Trench, it crosses the Pacific via Panama, Mexico, United States, Canada, Alaska, Russia, Japan, Marianas Trench, and to the Philippine Trench. Ang deuterium ay makukuha sa mga malalim na biyak sa ilalim ng mundo, at ang pinakamalaking deposito ng deuterium ay nasa Pilipinas sa Surigao City, parte ng Mindanao. Bakit sa Pilipinas may malaking deposito ng deuterium? Ang malaking deposito na 868 milya ang haba, 52 milya ang lapad, at 3 milya ang lalim
Pinupunong muli ng kalikasan 24 na oras sa isang araw matapos maglakbay ang deuterium ng mahigit 12,000 kilometro simula sa Central America patungo sa Pilipinas sa pamamagitan ng haba ng dagat kapag ang planetang mundo ay umikot sa kanyang guhit sa pagkakaugnay galing kanluran papuntang silangan ng walang hanggang katapusang paggalaw. The largest deposit of deuterium in the whole world is in the Philippines, with an everlasting deposit of 85 million barrels a day. Dito sa Pilipinas, ang mga lugar na maaring pagtayuan ng mga deuterium rigs ay sa probinsya ng Aurora, sa bayan ng Legazpi, sa Samar, sa Leyte, pati ng Bohol, Siquijor, at ang pinakamalaking deposito ay nasa Dapitan City. The history of how deuterium was proposed in the country. Si Pangulong Ferdinand E. Marcos at ang deuterium. Noong panahon na si President Ferdinand E. Marcos pa ang Pangulo ng Pilipinas, ay nangarap siya na yumaman ang buong bansa. Nag-isip siya ng mabuting paraan at sumagi sa kanyang isipan na tumawag ng mga siyentipiko dahil may ipapahanap siya sa ilalim ng lupa at ilalim ng tubig. At dumating ang mga siyentipiko at kinausap niya at inutusan ang mga ito na maghanap sila ng mga kayamanan sa lupa at sa tubig. Dumating ang panahon na bumalik na ang kanyang inuutusang mga siyentipiko para magbigay ng impormasyon sa kanyang ipinahanap, at isa dito ay si Cesar Escosa. Nakita niya ang deposito ng deuterium na nasa Philippine Trench sa Surigao, parte ng Mindanao na may habang 868 milya, 52 milya ang lapad at 3 milya ang lalim, na ang umiikot na deposito ay 85 milyong bariles kada araw. Sinuri ulit ni President Marcos ang balita, ang natuklasang kayamanan sa ilalim ng dagat na tinawag na deuterium na natagpuan, at nalaman niya na totoo ang impormasyon. At siya ay labis na natuwa at sinabi niya kay Cesar Escosa na siya ang gagastos sa proyekto sa pagsipsip ng deuterium sa ilalim ng dagat. Ngunit di niya alam na dumating na ang sukat ng panahon ng kanyang panunungkulan bilang Pangulo, at siya ay pinatalsik sa bansa noong 1986. Nang hinayang si Cesar Escosa dahil hindi natuloy ang kanilang plano at sa hangad na ipagpatuloy ang nasabing proyekto, ay binenta niya ang kanyang mga ari-arian para may pamasahe at panggasto siya papuntang Amerika para maghanap ng investor o financer. At di nagtagal ay nakakita si Cesar Escosa ng Amerikanong investor o financer noong 1987 sa panahon ni President Corazon Aquino. Nagtungo dito ang Amerikanong investor at nagsurvey sila sa Surigao at nakita nila na totoong may deuterium sa ilalim ng dagat ng Surigao. Kaya't agad kinausap ni Cesar Escosa ang gobyerno ni President Corazon Aquino tungkol sa gagastusin ng Amerikano sa pagsipsip ng deuterium. Nagkaroon sila ng kasunduan na 40% sa Pilipinas at 40% sa investor o financer at 20% sa labor at maintenance, at ito'y napagkasunduan noong taong 1987. Nang matapos na ang kasunduan, ay bumalik na ang Amerikano sa Amerika
para ihanda ang mga gagamitin. Pagkaraan ng ilang buwan ay bumalik na sila. Dala ang mga kagamitan ng mga engineer na mag-aasikaso at mamamahala sa nasabing proyekto. At nagsimula na silang mag-installa ng malalaking tubo na gagamitin sa pagkuha ng deuterium. Ngunit dahil sa lakas ng agos ay nasisira at natatangay ang mga gamit. Kaya't sinabi ng mga engineer sa kanilang amo na di makakayanan ng mga kagamitan ang lakas ng agos ng tubig. Kaya dapat ay submarino ang magsipsip ng deuterium sa ilalim ng dagat. Sa ganitong kadahilanan ay muling nakipag-usap si Cesar Escosa at foreign investor sa gobyerno na baguhin ang kontrata dahil napakamahal ng submarino at ang gusto nila na ang hatian ay 30% sa Pilipinas, 50% sa foreign investor at 20% para sa labor at maintenance. Ngunit di pumayag ang Pilipinas sa ganoong kasunduan, kaya't umuwi ang investors sa Amerika. Lubusan na nawala ng pag-asa si Cesar Escosa, itinakwil siya ng kanyang pamilya at ngayon ay nakikitira na lang siya sa kaibigan niya sa Valenzuela Street, JP Rizal Street, Makati City, at tuluyang nabura sa isip niya ang deuterium. Sino-sino ang itinakda ng Diyos na makakuha ng deuterium sa ilalim ng dagat ng Pilipinas? Ang kasagutan ay mababasa natin sa Matthew chapter 21 verses 1 to 4. Kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit sa 10 dalaga na kinuha ng kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. At ang 5 sa kanila ay mga mangmang at ang 5 ay matatalino, sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan ay hindi sila nangagdala ng langis. Datapwat ang matatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan ng kasama ng kanilang mga ilawan. Ang kahulugan ng 10 birhen ay ang mga pangulo ng Pilipinas pagkatapos ni President Corazon Aquino. Sila ay nahati sa 2, 5 na mga mangmang at 5 na matatalino. Ang 5 mangmang ay yung mga pangulo na walang lana na nagsisimula kay President Fidel V. Ramos, si Joseph Ejercito Estrada, pangatlo si Gloria Macapagal Arroyo, pang-4 si Noynoy Aquino at pang-5 ngayon si Pangulong Duterte. Ang pangalawang 5 ay yung mga matatalino o may lana na magsisimula sa 2022 at magtatapos ang pang-5 sa 2052. Kung iisipin ay napakayaman ng Pilipinas, pero bakit naghihirap? Sapagkat mayroong hinihintay na takdang panahon ang Diyos. Dahil sa 2022 ay mayroong lalabas na spiritual material na presidente na tutulong para makuha ng gobyerno ng Diyos ang nakatagong kayamanan sa Pilipinas at sa ibang bansa. Ito ang dahilan kaya't dapat tayong makiisa sa libreng pagpapatala na ginaganap ngayon upang paghandaan ang taong 2022.
and I